umpisahan na natin. Naku, eto si Topacio, mainit ho ngayon mga kababayan. Attorney Topacio, ramdam na ba ang pagkatalo? Ramdam na ba? Nararamdaman mo na ba ang pagkahuli, no, ng iyong kliyente? Malamang sa alamang, ang sasabihin nyo na naman dyan, nako, illegal ang pagkakahuli kay Kibuloy. Ganyan ang sasabihin niya mga yan, mga kababayan. Lahat na lang ho yata no, na ginawa ng ating kapulisan para i-serve yung warrant para mahuli itong mga kliyente ni Topacio, illegal ho. Para sa kanya. Ano po mga bossing? O eto, mga kababayan. Nandito po ako ngayon. Ito po mga bossing ay tungkol po, no, doon sa hinawakan ni Atty. Topacio na kunyari walang mali siya. Wala lang, hawak lang. Pero parang gustong sabihin na ang reyna at hari ng Pogo ang ating presidente at ang first lady ho. Naniniwala ho kayo? Ako hindi ako naniniwala, mga kababayan, no? Bakit naman? Yung nagpakita ng litrato ho, mga bossing, kung makikita nyo. Lahat ng kliyente nagtatago ho mga kababayan. At lahat ng kliyente mukhang may talo, may tulog ho. Kaya siguro, iniisip niya, nako, hindi yata gagana ang aking power dito sa sa gobyernong Marcos. Shout out po kay Ma'am Chris Rose, kay Shiro Kansaki, kay Arnedo Olaes at Archie Beroya. Panoorin ho natin mga kababayan, ha? Panoorin ho natin mga kababayan. Dahil po gusto ko lang pong ipagpalinaw ang istorya naturang dun sa litrato na nakunan kasama si Cassandra Leong. Okay. Gusto ko lang ikwento na kami po ni Presidente at yung iba namin hong kaibigan ay madalas po kami dati pa po nag-travel at sumusubok ng iba-ibang pagkain at kultura ng iba't ibang bansa. So siguro naman ho mga boss chief sir, hindi na po questionable, no? Na ang kakayanan ng presidente, ang kakayanan ng first lady na pumunta sa iba't ibang lugar ho, mga kababayan. Kung ako nga ho, ilang beses pabalik-balik ng Pilipinas sa isang taon, 3 beses na yata ho akong nagpabalik-balik. Dadaan ng New York, pupunta ng New York, pupunta ng Miami. Simpleng tao lang ho ako, ha. Pero kaya ko 'yun. Kasi baka sabihin ng mga OTAP supporters at mga OTAP vloggers, nako, grabe naman kayong mamasyal. Sobra naman ang gastos ninyo sa pamamasyal, sa pagkain. Alam niyo naman ho yan, mga kababayan. Lahat gagawan ho nila ng butas, mga bossing. Diba? Sabi ni Arnedo Olaes, si Maharlika, buhay na naman ang bagong issue ng litrato. Siyempre kakagatin niya yan. Siya ang nag-umpisa niyan Ang nakakalungkot, mga kababayan, etong mga tao, mga abogado, mga vice-presidente, mga senador, ayun, nagpapauto kay Maharlika. Nagpapauto kay Maharlika, mga kababayan. Akalain mo yun, si Maharlika, napapasunod sila? Ayan po, kasama po ng ating presidente at ng first lady doon sa litrato, which is sinasabi, totoo yung litrato. Ngunit subalit, ikukwento niya ang istorya doon sa litrato na yun. Wala. Simpleng nagpa-picture lang, napaunlakan. Tapos? Pero ho, mga kababayan, doon po sa mga matatalo ang kaso, sa mga nalalagay sa alanganin, no? Lalo na yung mga nalalagay sa alanganin sa ICC diyan. Nako po. Kakagatin nila yan, mga bossing. Kahit magmukha silang BO-BO sa harapan ng taong bayan. Sasabihin nila, ikaw pala, no? Yung hari at reyna ng Pogo. Ganyan ho nila kakagatin yan. Kasi gusto nilang mapabagsak ang gobyerno. Gusto nilang mapababa ang presidente. Para pag sila na ho ang nakaupo, mga kababayan, simpleng-simple. Lahat ng alanganin, no, na posibleng mangyari sa kanila, may erase. Wag na papasukin ng ICC.
Hindi makakapasok dito yan. Oh. Itigil ang pagpapa-aresto kay Kibuloy. Ganun lang naman yun eh. Sabi ni Archie Beroya, hearsay, paano tatayo sa korte? Correct. Jesus Bukaya, shoutout sa iyo. At kay Andrew Bernes. Oh. Tuloy ho natin yung kwento, sir, ha? Ni sir. Pupunta-punta po kami sa Japan, no? So doon kami ho talagang mas nagkakilala. Ngayon ho ay hindi lang ho sila makapag-abot, but then nagbigay naman ho sila lahat ng statement po nila at makikita niyo na lang po sa social media, no? At ngayon po ay gusto ko lang pong pagpaalam na regarding that night, yung aming salo-salo ay isa sa mga naging dinner or bonding before pandemic. Okay? Malinaw naman po, no? At yung nasa litrato ho, mga kababayan, bago mag-pandemic. Ano po? So tayo naman ho, alam lahat natin, mga kababayan, wala pa tayong alam diyan. No? Lahat ho tayo, wala pa ho tayong alam diyan. Ngayon lang po naumpisahan yung pagsisiyasat po o yung pagkuha ng mga ebidensya at mga hearing po, pag-iimbestiga diyan sa Pogo na yan. Nung nakaupo na po ang ating presidente. No? Pero ang malinaw ho sa taong bayan, mga kababayan, ay nagsipasukan ang mga Pogo noong 2016 pa. Di ho ba? Saktong-sakto naman pagkaupo ng ating dating presidente, Rodrigo Duterte. Sundan pa, Sundan pa ng dating Pangulo. Okay ang Pogo. No? Okay yan sa mamamayang Pilipino kasi maraming trabaho. Ngayon, puro in-check ang pinapasok. Naalala nyo yung pastillas doon sa airport? Di ho ba? Sabi ng dating Pangulo, madaming tax ang makukuha niyan. Ayun, dalawang Pogo na inimbestigahan at napatunayan, wala ho. Hindi ho nagbabayad ng tax. Madaming utang sa tax. Di ho ba? Paano naging okay at paano naging mauigi sa Pilipinas ho yun, mga kababayan? Kaya ho, napakalabo po mga bossing. No? Malabo pa sa tubig kanal. Naiugnay nila ang presidente at ang first lady dahil lang po dyan sa picture na yan. Simpleng dinner. Nangyari ito bago pa lang bago pa lang magkaroon ng COVID. Wala pang nakakaalam nun. 'Di ba? Wala, baka sila alam na nila. Baka yung mga nadadawit ngayon, no, alam na nila kung ano yung galawan ng Pogo. Pero tayo, mga kababayan, ngayon lang ho natin naririnig ito. Ano po? No, tuloy natin ho, So ngayon, kami parati ang buong grupo na yun. So, yun lang, nagsasalo-salo kami for good food and culture. Now, yung gabing na iyon, kami ay nag-dinner at sumusubok ng pagkain. At nangyari lang po ay after dinner, may pinakakilala yung restaurant owner. Hindi din naman alam namin kung sino. So, may mga kasama siya, pumasok ng Chinese at humingi ng litrato sa ating presidente. Nung palagi ko mga 2020 pa po yun. Kung hindi po ako nagkakamali. Ngayon ho ay 2020, hindi pa ho presidente si PBBM noon, mga kababayan. Wala pang investigasyon na nangyayari doon, mga kababayan. No? Ang ating presidente naman ay pinayagan naman ho. The typical, pagdating sa Japan nga ho, kung nagta-travel kami o sa ibang bansa, kahit sa mga wet market, pag may nakakakita po sa amin, nagpapapicture din. Hindi suplado ang ating presidente. Hindi suplado ang first lady, mga kababayan. Di ba? So, ganun lang kasimple. Ang storyang po yun, pumasok, nakipagkilala, at gustong kumuha ng picture at pinayagan. At after that, lumampas na po. So, ganun lang. Tingnan nyo ho, mga kababayan, hindi pa ho nila kilala yung mga nagpa-picture sa... syempre, mga bossing, Marcos yan. Ano po?
natural na may mga magpapalitrato dyan, may mga magpapapicture dyan, kahit hindi po nila kilala. At hindi naman po sila suplado, hindi naman po masasama ang ugali nila para tanggihan. O tara, picture tayo. Ano kaya ang pakay ni Atty. Topacio? Bakit pinakita niya yon, ano? Ano kaya yung pakay niya? Attorney! Malapit na mahuli si Kibuloy, kliyente mo. Oh, di ba dapat mas fokusan mo yon? Mas paghandaan. Di ba? Di ba mas dapat paghandaan mo? Kasi, pagka nakuha na si Kibuloy, dyan na mag-uumpisa yung hearing. Dyan na malalaman o matutunghayan yung kagalingan mo kung paano mo idedepensa si Kibuloy. Nako, baka hindi. Baka pagkakuha dyan, 1 linggo lang, rekta na sa Amerika. Ano? Bakit hindi? Paano ho kung ang Pilipinas at ang Amerika may pag-uusap po tungkol sa mga ganun bago pa lang magkaroon si Kibuloy ng kaso. Hindi naman po pwedeng baliwalain ng Pilipinas yun kung may treaty ang Pilipinas at ang Estados Unidos. So, kailangan sundin yung pag-uusap. Di ba? At least ayaw mo yun. Di ba lagi niyong sinasabi, lagi hong sinasabi mga bossing. Kagabi, narinig ko din kay Badoy. Ano, sabi ni Badoy, ang Amerika, laging pinopostpone yung kaso ni Kibuloy. Wala na silang magawa ganito o ganyan. Wala na silang maidahilan. Kasi pinopostpone. Ang sabi po doon sa balita, mga kababayan, kampo daw po ni Kibuloy ang laging nagpapapostpone kasi ang dahilan po nila masyadong madami yung kaso kaya kailangan nilang pag-aralang maigi. Sino ba paniniwalaan namin sa inyo? Kayong mga SMNI? Na parang halos araw-araw puro kasinungalingan na yung mga sinasabi niyo dyan? Doon pa lang sa maisog Ang pinaka natatawa ho ako, mga kababayan, dito sa SMNI, Badoy, Roque, at si Eric, no, 3 sila. Meron daw pong dalang pamukpok na 300 na katao doon sa pinaplano nilang magmaisog doon sa Bulacan kung hindi ako nagkakamali. Inarmasan daw po ng gobyerno ang 300 katao at may dalang pamukpok para pukpukin daw po yung mga vlogger nila. Walang katotohanan. Bakit to? Yung mga vlogger nila merong mga kamera. SMNI, araw-araw na may bit-bit na mga kamera. Bakit wala silang mga naipakita na ebidensya na merong ganong pangyayari? Na may ganong humarap sa kanila, 300 katao, may pamukpok. Kayo ha? Sino papaniwalaan namin yon? Di ba mga kababayan? Mas paniniwalaan namin yung mga nagbabalita ng katotohanan. Bakit ba ayaw ni Kibuloy pumunta ng Amerika? No? At least malamig yung oblo doon. Malamig yung oblo doon. Di ba? Torny, ito dapat ang tinututukan mo. Galingan mo sa pagdepensa kay Kibuloy. Mahirap no? Mahirap, no? Biruin mo yung isa si Tebes. Yan, pauwi na ng Pilipinas. Kibuloy. Sino pa ho? Si ayan, yung Chinese na yan. Diyos ko po, Lord. Si Guo. Lahat na lang nagtatago. Attorney, nyari. Bakit ganyan? Ba't ganyan ang solusyon? Sabi ni Ma'am Lorelai, DSNR, dapat kasuhan at hulihin, isara ang vloggers sa SMNI fake news, lakas magpakalat. Sabi ni Edgar Batangan, Lodi, convicted na ba si Kibuloy? Hindi pa. Pero para mapatunayan niya ang sarili niya ay walang kasalanan, humarap siya. Huwag niyang pagtaguan ng batas. Ganun lang kasimple yun. Ano?